Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 224 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Sa mga sandaling nasisiyahan nga etong mystery caller sa nagawa nitong binata ay kapanaudlot naman ito noong bigla na lamang nakatanggap siya ng isang tawag mula sa di pa nagpapakilalang individual. At ayon dito ay paparating na nga daw ang isa pang individual sa kinaroroonan nitong si Seyong Iyon 1. Bagya nga itong naiinis sapagkat sa ganitong pagkakataon pa di umano natuklasan ang kaniyang kasalukuyang lokasyon. Tumayo na nga siya at mula sa isang maliit na butas ay mabilis niya itong tinahak at lumabas habang masayang isinasaad na hindi pa siya maaaring mahuli ng sino mang naghahabol sa kaniya hanggat hindi pa muling nagagawang marating nitong si Kang Jinyuk ang pinakatuktok ng tore habang ating masisilayan ang isang napakalakas na pagsabog sa lokasyon na kaniyang pinanggalingan. Kasabay nga noon ay ipinakita din sa atin etong sina Chon Yusong at Teresa na kasalukuyang lumabas na mula sa hidden ruin. Nabigla nga ang mga ito nung kanilang kapwa masilayan ang nagkalat na labi ng mga napastang na dryad nitong mga old guard na kapwa kanilang ipinadala na rin sa kabilang buhay. Subalit isang boses nga ang pumukaw sa kanilang atensyon noong nawika nito na hindi pa sila lahat ay nasawi. Habang etong sugatan na si Yuasis ay marang naglalakad at sinasalubong sila mula sa tarangkahan ng dungeon. Mas minabuti namang humingi ng paumanhin nitong si Teresa sa kaniya, buwat ng dapat nga daw ay mas naging maingat siya at naglaan ng dagdag seguridad para sa mga dryad na sinagot naman nitong si Yuasis na ayos lamang ang lahat sapagkat hanggat nananatiling ayos lamang ang kanilang inang kagubatan ay magiging ayos din lamang sila. Humahanga nga siya sa klase ng pag-uugali mayroon etong dalaga dahil sa lubos itong maaalalahanin at mas inuuna pa nga raw ang kabutihan para sa iba bago isipin ang kanyang personal na interes. Mas minabuti na nga lamang niyang tanungin ang mga ito kung tapos na ang problema na kasalukuyang nakakaapekto sa kanilang inang kabundukan na masayang sinagot naman itong si Teresa ng oo. Subalit naguguluhan nga etong si Yuasis, buwat ng kasalukuyan ay kulang nga daw sila ng bilang ng mga manlalarong pumasok sa loob nitong ruin. At nasaan na etong si Kang Jinyuk. Sinagot naman siya nitong si Alice na nagpasya nga daw ito na pansamantala munang magpaiwan para sa isang importanteng gawain na para sa mga kagaya nilang ordinaryong individual ay sadyang mahirap maunawaan habang kasakasama etong homunculus na si Prey. Agad nga itong nagsimulang tahakin ang direksyong kinaroroonan nitong sina Chon Yusong at kinausap etong nasabing individual. Aniya ay nais nga rin daw niyang matutunan ang pamamaraan ng paggamit ng espada kagaya nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan. Lubos nga daw siyang namangha sa kakayanan nitong tinataglay at kasabay na nagbanta na kung kaniya nga daw siyang tatanggihan ay posibleng madulas ang kanyang dila at ang bagay na nais niyang maging lihim ay posibleng kaniyang maisiwalat dito kay Jinyuk na talagang ikinabahalang marinig nitong si Chon Yusong. Samantalang inilipat namang muli ang kwento sa ibang bahagi ng ika-19 na palapag ng tore kung saan ay ating masisilayan ang iba pang grupo ng mga manlalaro na kasalukuyang nasa silid ng tumatayong boss nito at abala sa pagputol ng napakaraming punong naroroon. Tinatawag nga ang dambuhalang nilalang na naninirahan dito bilang ancient ant na kasalukuyang nasa ilalim ng sumpa ng mahimbing na pagkakatulog at literal na nagrereklamo na nga ang mga manlalarong nandirito dahil sa tila ba walang katapusang pagtatrabaho at ang pagkilos nga nilang isinasagawa ay pinapanood ng live nitong si Jinyuk mula sa isang live stream. Bagya nga siyang nadidismaya sapagkat mali di umano ang kaparaan ng ginagamit ng mga ito. Hindi nga siya makapaniwala na matapos na bumuo sila ng 6 na hukbo ay tanging ganito pa rin kabagal ang progreso ng kanilang isinasagawa at nananatiling nasa phase 1 pa lamang di umano. Kaya't kaniya itong naikumpara sa kaniyang mag-isang pagkilos na tumagal nga lamang daw ng 1 linggo at partida pa nga dahil iyon ay nung virtual reality pa etong larong Tower of Trials. Magkaganoon man, sa kabilang nga daw ng bagal ng kanilang progreso ay dihamak na mas magaganda na ang klase ng mga items na kanilang tinataglay at kung ihahambing sa nakaraan ay dihamak na mas maraming bilang na ng mga manlalaro sa ngayon ang nagtataglay ng dihamak na mas mahuhusay na kasanayan. Nakangiti nga niyang nasambit na posibleng magawa nga raw ng mga ito na maabot na ang gitnang palapag ng tore kahit hindi na kinakailangan pa ang kaniyang tulong. Gayun din ay lubos nga niyang hindi inaasahan na magpasa hanggang ngayon ay napakarami pa ring bilang ng mga manlalaro at individual ang nagnanais na hamunin ang Tower of Trials.
sapagkat nasanay nga raw siya sa nakaraan na tanging siya at ang kanyang dakilang stalker na lamang ang natitirang naglalaro ng nasabing virtual reality game. Maya-maya pa ay tinawag nga ang kaniyang atensyon nitong kanyang alagad at natanong niya ang mga ito kung tapos na ang kanyang ipinapagawa sa kanila. Na sinagot naman itong si Salamander na hindi pa nga raw kumpleto. Naguguluhan nga rin daw ito at napapaisip kung gaano kalalim pa ang kanilang kinakailangang hukaying butas. Seryosong sinagot naman siya nitong kanyang bossing na hanggat hindi nga raw sila nakadarama ng tila ba kakaibang pakiramdam o bahagyang nginig. At natanong nga etong si Salamander kung pinagdududahan niya ang kanyang pagpapasya na agarang sinagot naman itong fire spirit ng hindi at muli nang bumalik sa butas upang ipagpatuloy na ang kaniyang paghuhukay. Ang naging pag-uusap nga nila nitong binata ay agarang kaniyang ipinagbigay alam sa iba pa niyang mga kasamang naroroon sa butas at inatasan etong si Tibon na mas ayusin pa ang kanyang pagtatrabaho kung kaya't mas mabilis nga itong nagsimulang magpala sa kalupaan at kapag ganoon din ang isinaad sa Azure Dragon na mabilis ding tinugon ang kanyang kautusan. Samantalang patuloy na taimtim na nag-iisip etong binata, buwat ng ilan nga raw sa kanyang mga masasabing mahalagang kagamitan ang nawala at naisakripisyo, tanging makopya lamang ang unique sacred spear, mayroon etong si Hound, kung kaya't hindi siya makakapayag na tuluyang lumabas ng nasabing ruin nang walang anumang nakukuhang kapalit. Maya-maya pa ay tila ba nagkaroon ng isang kakaibang gate sa kanyang harapan at nagsimulang magmanifesto etong galit na Demon King na si Veriel at nagtatanong kung hanggang kailan pa nga daw babago to pa rin itong binata ang kanilang napag-usapan sapagkat nangako nga raw etong si Jinyuk na kaniyang magiging apostol. Nagrereklamo na nga etong Demon King sapagkat wala nga raw hinto ang kanyang personal na butler sa pagsisermon sa kanya. Buwat ang napakalaking halaga ng kanilang resources ang kanyang naisakripisyo, tanging tahakin lamang ang kanyang kinaroroonan. Habang etong binata naman ay hindi nagpapakita ng anumang interes sa nasabing usapin. Hanggang sa muli ay tila ba nakaisip na naman itong ating tusong pangunahing tauhan ng panibagong ideya at ang paglitaw nga raw nitong si Veriel ay tila ba isang magandang pagkakataon para isagawa ang isang partikular na bagay. Natawa nga siya ng bahagya na ipinagtaka naman itong nasabing Demon King at lubos na hindi maunawaan kung ano ang naglalaro sa kanyang isipan. Kung kaya't inilahad na lamang nitong si Jinyuk na mayroon nga daw silang nakakaaliw na isasagawa at inalok etong si Veriel na makisama na sadyang nagustuhang marinig nitong demonyo na nasa kanyang harapan. Samantalang ang naging kabiguan nga ng mga old guard na ipinadala nitong si Nyarlathotep ay umabot na rin sa kaalaman nitong high floor manager na si Hastings. Hindi nga siya makapaniwala sa nasabing pangyayari at tila ba nakadarama na may mali sa mga ito. Sapagkat kamakailan pa nga lamang di umano nung naganap ang mid-floor faction selection, kung saan ay bagya pa lamang ang lakas na ipinapamalas at tinataglay nitong nasabing manlalaro na nagpasyang bumuo ng kanyang sariling samahan. Subalit sa ngayon nga daw, ang dating kipitsuging si Kang Jinyuk ay tila ba patuloy na napakabilis na lumalago ang angking abilidad at natatanging kakayahan na sadyang nakababahala na at nagiging isang malaking problema sa kanilang misyong isinasagawa. Hanggang sa ang kanyang pagninilay-nilay ay nahinto noong nakarinig siya ng tila ba kakaibang pagkilos na nagbumula sa labas na bahagi ng silid na kanyang kinaroroonan. Agad nga siyang malakas na sumigaw at ninais na malaman kung sino man ang nasa bahaging iyon habang masisilayan natin ang kakaibang nagliliwanag na likidong pumapatak sa lapag na nagmumula pala sa sugatang arkanghel na si Kizakel. Nawika pa nga nito na sa kabila ng etong si Hastings ay isang senior administrator ng Tore ay hindi nangangahulugan na pwede na lamang siyang tingnan at ituring ng nasabing goblin na isa lamang pipitsuging individual. Mabilis namang humingi ng paumanhin etong si Hastings buwat ng muntikan ng araw siyang gumawa ng pag-atake at ninais na malaman kung ano ang kanyang pinakapakay para sa kanya. Dagdag pa nga nitong goblin na nabalitaan ng araw niya ang nangyaring rebelyon sa Eden's Domain at ang masilayang nasa ganitong kalagayan, etong arkanghel ay sadyang hindi niya lubos inaasahan. Do'y wala namang paligoy-ligoy na nagtanong sa kaniya etong si Kizakel, buwat nang ninanais nga niyang malaman kung nasaan sa kasalukuyan ang lokasyong kinaroroonan nitong ating pangunahing tauhan. Alam nga daw niyang malawak ang kaalaman at impormasyong pinangahawakan at tinataglay ng mga administrator ng Tore, kaya't hindi imposible para dito kay Hastings na matukoy ang nais niyang matuklasan. Bagya namang natahimik etong si Hastings kasabay ng pagsasaad na sadyang araw wala talagang paki etong arkanghel na kaniyang kaharap pagdating sa posisyong pinangahawakan ng iba. Binigyang din nga din itong goblin
na hindi ba't malinaw na isang pagsuway sa batas na umiiral sa Tower of Trials ang pagbibigay ng anumang impormasyon pagdating sa mga manlalaro, at ito nga daw ay isa sa mga pangunahing alituntunin na kanilang pinangangalagaan. Subalit sarado na nga ang isipan nitong arkanghel na si Kizakel at seryosong isinaad na sa tingin nga daw ba nitong si Hastings ay hindi siya sigurado at handang isakripisyo ang lahat nung magpasya siyang magsagawa ng rebelyon. Gayun din ay labis nga siyang nadidismaya dahil nasayang lamang di umano ang kanyang oras at ganito lamang ang klase ng kasagutan ang kanyang nakuha mula sa kaniya. Kasabay ng pagbibigay diin na kinakailangan niyang idispatcha ng tuluyan etong manlalaro na nagngangalang Kang Jinyuk. Paulit-ulit nga niyang hinihingi ang ninanais niyang impormasyong mapag-alaman mula dito kay Hastings, na kapwa naman patuloy lamang ding tumatanggi sa kanyang kahilingan. Subalit nakangiti namang pasimpleng nasambit nito na sa kailaliman ng ika-19 na palapag ng tore na tinatawag na Sand Dunes ay ang siyang lokasyon na nararapat sa kagaya niyang mainitin ang ulong arkanghel. Mabilis namang naunawaan nitong si Kizakel ang nais iparating sa kaniya nitong si Hastings at kasabay na agarang ninais na umalis at tahaki na ang nasabing palapag ng tore. Pasimpleng napangiting muli etong high floor manager at nawikang isang hindi inaasang regalo ang kanyang ipapadala para dito sa binata. At sadyang hinahangad na sana ay magtagumpay etong arkanghel sa planong nais mangyari kontra dito kay Kang Jinyuk. Gayun din, para sa nilalang nga daw na nais itong gisingin na kasalukuyang nananahan sa loob nitong ruin na kaniyang kinaroroonan, na kapwa nga malapit na ring maabot ang hukay sa tulong nitong kaniyang mga alagad mga master.